Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong privilege speech ni Senator Joel Villanueva sa Senado. Galit na galit siya sa Congress, mga kongresista, dahil siya galing mismo ng Congress. Itong pinaggagawa ng mga kongresista, sinisira nila ang institusyon. Kaya ito, naglabas siya ng sama ng loob. 90% sabi niya, reklamo ng taong bayan, Congress. Papayag ba tayo niyan? Galing tayo sa Congress. So, challenge niya ang mga senador na dating kongresista. Grabe. Okay, pakinggan natin itong privilege speech na ito. For a while, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang mo ba ito? Nagkataon lang mo ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista, meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator Chibi, Senator Will, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Tama. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Tama. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Yeah. Nagkataon mo ba ito, Ginoong Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati Toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo ka 300 pesos, i-gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas na rating inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint, niyo sila. Handa po akong bigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya nito, Mr. President. Bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi mo ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, may Senado pa. Nadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years. I think previous na ito. Ba't ngayon ko lang narinig? Ang tinutukoy ni Senator Villanueva, yung perma o yung initiative noon ng tawag nila People's Initiative. Kailang naging Politicians Initiative, yung palitan ang konstitusyon, ito pala. But ngayon ko lang ito narinig. Ganyan grabe ang ginagawa ng mga kongresista. Bantayan natin ito dahil next Congress, baka ibabalik nila yung initiative nila na palitan ang konstitusyon. Kasi may tao dyan, politiko, gustong-gustong maging leader ng ating bansa, kailang walang pag-asa manalong presidente ba sa isang patas na eleksyon. Kaya charter change ang the only way para maging leader ang tao na yon. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Grabe. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarako, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno,
natin para lamang abolish ang Senado? Mr. President, kung gusto ng taong bayan i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't. Kasing gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. Grabe. At ano ito? At ang isip ni Senator Bato de la Rosa? At ang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Yan mga kabibig ha. Nakita niyo ang... So, salamat kabibig at ngayon ko lang ito na pakinggan si Senator Villanueva nung kainitan pa ng People's Initiative. Kaya mabuti at na-review ulit ngayon kasi ngayon tumigil sila. Tahimik na sila eh. Bakit? Supalpal sila sa tambayan yung survey ng Pulse Asia. Galing. 88% sa mga respondents ayaw palitan. Hindi sila pumapayag na palitan ang konstitusyon. Na tugma sa sentimento ng karamihan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, lahat sila nagkakaisa na hindi problema ang konstitusyon. Huwag niyong galawin. Kasi mayroong, may ads. Nagbayad sila ng millions of pesos ads sa TV. Kaninong pera kayo yun? Millions. Sinasabi ang problema yung konstitusyon kaya dapat palitan. Ang mga negosyante, sino yung napakinggan ko yung basta negosyante, Chamber of Commerce and Industry. Kaya, hindi problema ang konstitusyon, sabi ng mga negosyante, yung mga namumuhunan. Ang problema, korupsyon. Ang problema, red tape, yung pasikot-sikot sa gobyerno. Kaya, kakaunti ang namumuhunan sa ating bansa. Itigil ang korupsyon. Itigil ang red tape. Palakasin ang kuryente o pababain ang singil ng kuryente. Ano pa? Yung internet speed, pabilisan kasi isa tayo sa pinakamabagal na internet speed sa buong mundo. So, dapat yun ang gawin, hindi yung palitan ang konstitusyon. Paano? Yung economic provisions kunuhay ang gustong palitan, but in reality, political revisions ang gusto nila. Aalisin nila itong presidential system, gagawing parliamentary. Sa presidential system ngayon, tayong mga tao ang may makapangyarihan na pipili sino ang maging pangulo. Sa parliamentary, wala na. Ang piliin lang ng tao yung representative o assemblyman o members of parliament. Pag napili mo na yung congressman mo sa inyong distrito, ang mga congressman na ang bahala mamili kung sino ang maging prime minister. O di, nawalan na tayo ng kapangyarihan. Payag ba kayo ng ganon? Hindi ako payag. Kaya mabuti at may maisog. Yan man ang purpose ng maisog rallies para labanan yung charter change. At nagtagumpay ang maisog, nagtagumpay ang iba't ibang sektor ng society na nag-ingay. Ngayon, tumahimik sila. Kaya lang, let's watch out. Itong next Congress, pag maraming senador na mananalo na kakampi nila, itutuloy nila. Ngayon, tumigil kay bakit? Wala silang suporta sa Kongreso. Sa Senado. Sinubukan nilang tanggalin tinanggal nila
si Senator Miguel Zubiri kasi hindi nila makontrol. Walang makuhang enough votes ng charter change sa Senado. So ito, hindi pa tayo magkumpiyansa mga kaibigan. Babalik at babalik ang charter change na yan. Kaya bantayan natin yung bobotohan nating mga senador. Dapat yung may malasakit, may pagmamahal sa bansa, hindi yung sumusunod lang sa utos ng powers that be.